Sa mapagpalang araw po sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoon, sa mga kumakanta, tumutugtog, sumasayaw sa ubasan ng ating Panginoon, isang mapagpalang araw po, at sa ating mga kapatid na patuloy pong nagnanais na patuloy na makapakinig ng mga salita ng ating buhay na Diyos. Ang sabi po sa may awit, Kabanata 27, talata 4, o Psalm chapter 27 verse 4, sabi po dito, isang bagay lamang ang aking mitiin, isang bagay itong kay Yahweh hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya ay mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Praise God, purihin ang Diyos sa kanya pong mga salita. Ito pong ating nabasa mga kapatid, ito po isang kahilingan ng isang lingkod ng Diyos sa ating Panginoon na siya po ay patuloy na mamalagi at patuloy niyang maranasan ang presensya ng ating buhay na Diyos. Sapagkat tunay nga, ang presensya ng Diyos ang pinaka-the best remedy sa lahat po ng sitwasyon na ating pong dinaranas, sa lahat ng mga ating pong kinakaharap sa ating pong buhay. Sa lahat po ng nangyayari sa buhay po natin, walang ibang pinaka-the best na solusyon o safe place mga kapatid, kundi nandoon po tayo sa presensya ng Diyos. Napakasarap pong mamuhay sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto ng ating buhay na tayo po ay nasa ilalim ng kanya pong presensya. So paano po tayo mananatili sa presensya ng Diyos? Ito po yung gusto kong i-share, How to remain in God's presence. Paano manatili sa presensya ng Diyos? Una po dito is prayer, Yung panalangin po, isa pong mahalagang bagay po yan sa ating bilang naglilingkod ng Diyos, na tayo po'y patuloy na bumabad sa panalangin, Sapagkat ang templo o yung banal na tahanan ng Panginoon, ito po'y it represent, it is a house of prayer. Para tayo po'y patuloy na manatili sa kanyang presensya, kasi nga maraming mga bagay na nangyayari po sa buhay po natin, May mga, ang buhay kasi puno ng surprises, May mga magaganda, may mga hindi magagandang nangyayari po sa buhay natin, may positive, may negative. Pero it is a part, mga kapatid, sa plano ng Diyos, is a part of life, Alam naman po natin na sa lahat ng bagay na nangyayari po sa buhay natin, meron pong purpose ang Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Romans chapter 8 verse 28, we know that in all things God works together for good. So lahat na nangyayari sa buhay po natin, may purpose po yan. At ang purpose ng Panginoon, ito po'y para sa ating ikabubuti. Sapagkat pag dumaranas tayo sa mga bagay na hindi magaganda, the more pa tayong nananalangin sa ating Panginoon. Sapagkat alam natin na prayer can move the hand of God, Kaya niyang pagalawin ang kamay ng Diyos, at walang bagay na posible kung tayo po'y patuloy na mananalangin. So, mga kapatid, napakalaga bilang tayo po'y manggagawa o naglilingkod, kumakanta, tumutugtog, sumasayaw, o ano man ang ating ginagawa sa ubasan ng Panginoon, napakalaga po yung prayer. Kasi nga, nang si Moises ay nanalangin sa Mount Sinai, matapos siyang manalangin, nang siya pa'y bumaba, ang glory ng Diyos, talaga namang makikita kay Moises. So, marami ka mababasa sa Bible ng mga taong bumabad sa panalangin na kung saan nakita sa kanila yung kaniningan, yung glory ng ating Panginoon. So, napakalaga po yun mga kapatid, na tayo po'y patuloy na bumababad sa panalangin. Hindi lamang po yun yung continuous, yung pagpupuri at pagsamba sa Diyos, yung continuous yung ating praise and worship sa Diyos. Hindi lamang na tayo po'y kumakanta, umaawit, nagpupuri sa Panginoon kapag may prayer meeting lang, o kaya kung nagpa-practice yung choir, Hindi po ganoon, Tayo po bilang mga manggagawa ng Panginoon, napakalaga po tayo po'y nagpatuloy na nagpupuri sa Diyos. Kahit may gawain man o sa wala, patuloy tayong kumakanta, patuloy tayong nagpupuri sa Diyos. Patuloy tayong bumababad sa kanyang presensya. Bakit po mga kapatid? Kasi nga, sa pagpupuri natin sa Panginoon, nalulugod po ang Diyos. Kaya nga isa po yan sa purpose why God created man, is para purihin ng tao ang Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, kung kayo'y
titigil sa pagpupuri, ang mga batong ito ang magpupuri sa Diyos. So hindi po natin nahayaan, no, na ang bato ang magpuri sa Diyos. Kasi tayo po talaga ang dinesign ng Diyos, tayo kinreate ng Diyos para po magpuri sa Kanya. Sa time po ni Pablo at Silas, nang sila po nakulong sa may Pilipos, makita niyo po kung gaano ka-powerful ang pagpupuri sa Panginoon. Yung kanilang katanikala, yung kanilang pagkagapos, yung mga kulungan biglang nabuksan dahil sa kanilang pagpupuri, sa kanilang pananalangin, sa kanilang pagpupuri sa Panginoon, kumilos yung Diyos sa buhay ni San Pablo at ni Silas, na kung saan mga kapatid, sila po'y nakalaya. At hindi lamang yun mga kapatid, marami pang mga tao ang nakakita ng paggalaw ng Diyos sa kulungan pong yon, ang namangha at kumilala. Ganon din yung bantay kawal ng kulungan pong yon ay na-convert, no? Dahil po sa kanilang pagpupuri, kasi nga sinamahan sila ng Diyos. So kahit pa sa time ni King Josaphat, na sila po'y sasalakayin ng kanilang mga kaaway, ang ginawa lamang po ng mga awit ng mga nagpupuri sa Panginoon, ang ginawa po nila King Josaphat, nagpuri lang sa Panginoon. At dahil sa kanilang pagpupuri sa Panginoon, bumaba yung presensya ng Diyos, at yung mga kaaway, sila na po ang nagpatayan, no? Sila po yung nakipaglaban sa isa't isa. So ganun po kahalaga yung pagpupuri sa Panginoon. Hindi man natin nakikita, pero ang Diyos gumagalaw at kumikilos sa ating buhay kung tayo po'y patuloy na nagpupuri po sa Kanya. Alam natin na sa pagpupuri sa Panginoon, bumababa ang Kanyang presensya, at kapag kasama natin ang Diyos, wala tayong dapat katakutan. Pagkasama natin ang Diyos, alam natin tayo po'y ligtas at Kanya pong iingatan. Amen po. Kaya patuloy po tayong manalangin. Patuloy po tayong magpuri sa Kanya upang tayo patuloy na manatili sa Kanyang presensya. Ang ikatatlo dito mga kapatid is yung continuous meditation of God's Word, no? Yung patuloy po tayong magme-meditate ng salita ng Diyos. Hindi po nagbabasa lang. Kasi maraming tao po kasi nagbabasa lang, no? Naalala ko pa na mga 1996, yung nag-umpisa pa lang po ako sa choir. Monthly, meron kaming monthly calendar, no? Yung parang Bible calendar siya, na doon mo isusulat mula Mateo hanggang sa may pahayag o Revelation kung ano na yung nabasa mo, no? Kasi every month pinapasa namin yun sa leader namin o yun sa spiritual advisor namin, yung preacher na na-assign po sa amin, no? So minsan dahil gusto mo lang na kunyari nagbabasa ka talaga ng Bible, so talaga namang ang dami mo sa isang araw, nakakailang chapter ka, no? Kasi nga ang iniisip mo pagpasa mo doon, matuwa yung leader namin na marami akong nababasa sa salita ng Diyos. Pero marami kasi naglilingkod sa Panginoon is nagbabasa lang ng salita ng Diyos pero hindi po mine-meditate, no? Pag sinabi po kasi nating meditation, it is when God is talking to you, no? Ang meditation kasi sa salita ng Diyos, nangyayari ito kung sa pagbasa po natin ng salita ng Diyos, yung mismong salita ng Diyos nangungusap sa iyo. Yung nararamdaman mo habang binabasa mo bawat letra ng salita ng Diyos, nararamdaman mo na yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, kinakausap ka, no? That is meditation. Pero pag binasa lang natin ito, parang parang wala lang, no? Kasi marami pong tao ganun eh, 'di ba? Na nagbabasa lang pero hindi po mine-meditate. Kasi nga sabi po ng Joshua, alam po natin ito, Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-diliin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. So sa atin, para tayo po yung patuloy na manatili sa kanyang presensya, napakalaga yung meditation ng Word of God. Kasi nga alam natin, ito po yung magdadala po sa atin sa katagumpayan, no? Giginhawa yung ating buhay kung ito po yung ating patuloy na pagninilayan, no? So mahalaga po yung pagninilay ng salita ng Diyos. Ito kasi yung susi ng katagumpayan at kaginhawahan sa buhay. Kung tayo po'y
patuloy na nagme-meditate ng salita ng Diyos. Kasi marami po kasing mga naglilingkod sa Diyos, hindi nagbabasa ng Bible, no? Hindi nagme-meditate, lalo na sa ating panahon ngayon, di ba? Walang gawain dahil nga sa virus na yan na kumakalat sa buong mundo. So, ito na yung pagkakataon natin, no? Na tayo patuloy na manalangin, magkaisa sa panalangin, magkaisa sa pagpupurit, pagsamba sa Diyos. Ito rin yung time na tayo po'y binibigyan ng panahon na patuloy tayong mag-meditate ng salita ng Diyos. Na patuloy yung salita ng Diyos, ang patuloy na magpatatag, ang patuloy magbigay ng pag-asa, kalakasan, buhay, no? Kagalakan sa ating pong mga puso sa mga sitwasyon na ito na ating pong pinagdadaanan sa ating pong mabuhay sa mundo pong ito. So, hindi lamang yun na minemeditate po natin ang salita ng Diyos, hindi po doon nagtatapos. Ang gusto po natin patuloy tayong manatili sa kanyang presensya. Napakalaga rin po mga kapatid yung to live by His Word. No? Yung tayo po'y mamumuhay sa kanya pong salita. Yun po yung pinaka-the best di ba? Hindi lamang natin minemeditate yung kanya pong salita, kundi ang napakalaga po doon atin po itong sinasabuhay. Kasi nga, tayo po yung living Bible, no? Na sa pamamagitan ng ating pong pamumuhay, sabi ko nga is, katulad sa isang eskwelahan, kunyari meron kang 50 na estudyante, ikaw yung teacher, no? Pag ikaw ay nagturo sa kanila, hindi lahat ng estudyante mo na 50 nakakaunawa at nakakaintindi ng lahat ng iyong itinuro. Maybe 25 naunawaan, yung 25 hindi, no? 50-50. Pero kung ang gagawin ng isang nagtuturo, hindi lamang siya nagtuturo, kundi magbibigay siya ng illustration o ng isang example na kunyari ganito sasabihin niya, mga student, no? Ito yung ibig kong sabihin, ganito to gawin, ito yung gusto kong ituro, ito po yung sinasabi ko sa inyo, ito yung tinuturo ko sa inyo. Kung bibigyan niya ito ng example o ilustrasyon, yung 25 na hindi nakakaunawa, mauunawaan po nila ito. Bakit? Kasi nga hindi mo lang siya tinuturo, kundi ito po iyong sinasabuhay. Ito po iyong binibigyan sila ng halimbawa. No? So, ganun po din po sa atin Bilang tayo po ay nananatili sa presensya ng Diyos, hindi lamang tayo nananalangin personal, hindi lamang tayo nagpupuri sa Diyos, hindi lamang tayo dapat makontento na tayo po ay nagme-meditate ng salita ng Diyos, kundi napakalaga atin po itong sinasabuhay. Kasi po, kung ating sinasabuhay ang kanya pong salita, ito po yung magbubukas ng pintuan para sa iba na makilala nila at maunawaan ang salita ng ating Diyos. No? Kasi nga, sa pamamagitan ng ating pamumuhay, nagsasalita yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay at sa pamamagitan ng ating pamumuhay, mauunawaan ito ng mga tao. No? Mauunawaan ito ng mga tao na, ito pala. No? Ito pala yung pamumuhay na sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi nakikita po sa atin. No? Kasi nga, pangit naman na tayo na naglilingkod sa Diyos, hindi natin sinasabuhay ang salita ng Diyos. So, paano tayo makakaakay? Paano natin madadala yung ibang tao sa Panginoon? No? So, dito mga kapatid, patuloy po tayong manatili sa kanya pong presensya. Wala na pong pinaka-the best na remedy sa lahat ng sitwasyon. Wala na pong pinaka-the best na solusyon at pinaka-safe na place. Walang iba, nandun po tayo sa presensya ng ating buhay na Diyos. So dito mga kapatid, sa oras pong ito, I pray na patuloy ang Diyos na magpala po ng ating mga buhay. Ano man po ang ating mga sitwasyon dinaranas, tayo po ay naway patuloy na samahan ng ating buhay na Diyos. Amen po. Sa oras na ito mga kapatid, hayaan nyo magbigay ako ng kaunting panalangin para po sa ating lahat sa oras pong ito. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat alam namin na sa iyong presensya naroon ang lahat ng aming pangangailangan at lahat ng aming hinahangad. Ikaw ang tapat na Diyos
At tunay, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon na amin pong dinaranas, wala po kaming ibang hinahang at itinaasam, kundi manatili sa iyong presensya, sapagkat alam namin ang lahat ng aming kailangan, sa iyo lamang namin ito matatagpuan. Pagpalain ang bawat buhay po namin, ang lahat ng aking mga kapatid sa oras pong ito. I speak blessing upon blessing, kapayapaan, pag-ibig, kagalakan sa kanila pong mga buhay. At sa buo nilang sambayanan at pamilya ay iyo pong pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. So isang mapapalang araw po uli mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy na nag-bless sa simpleng mensahe niya sa oras pong ito. Pagpalain po tayong lahat, and God bless us all. Hallelujah.